Ako si Ronald, isang simpleng kargador sa palengke. 23 taong gulang na ako, pero hanggang ngayon, wala pa akong karanasan sa kama. Bokya. Wala rin akong naging girlfriend kahit isa. Hindi naman sa walang nagkakagusto sa akin. Meron naman. Ewan ko ba? Siguro ay ayaw ko lang talaga. At bago mo pa maisip, hindi ako bakla. Lalaki ako, siguradong sigurado yun. Sa totoo lang, kahit kargador lang ako, may ilang babae sa palengke na lantaran kong magparamdam. May mga single mom, may mga dalaga, at may mga asawa pa. Yung iba, halos idikit ng katawan nila sa akin habang bumibili o nagpapabuhat ng sako. Yung tipong gigil na gigil. Yung iba, bigla na lang hahaplos sa braso ko o hahawakan ng kamay kong kalyo-kalyo. Pero kahit anong gawin nila, wala talaga akong nararamdaman. Walang epekto. Minsan nga, napapaisip ako, may problema ba ako? Pero alam kong wala. Hindi ako bading, hindi rin ako impotent. Buhay na buhay pa tong alaga ko. Pero parang may sariling isip. Dahil isang tao lang ang kayang magpagising nito. At yun, ang matagal ko nang tinatago. Sa edad kong 23, hindi ko maiiwasang makaramdam ng init, lalo na kapag siya ang nasa isip ko. Kahit anong gawin ko, siya at siya lang ang hanap ko. Kaya kahit anong pangaakit ng iba, kahit anong lambing o dikit ng katawan ng ibang babae, wala akong maramdaman. Dahil sa puso't isip ko, kay Tita Rian lang ako nakakaramdam ng kakaiba. Oo, si Tita Rian, ang asawa ni Tito Manuel na kapatid ni Mama. Alam kong malito, pero paano mo pipigilan ang isang bagay na hindi mo naman sinadyang maramdaman? 3 taon na ang nakalipas mula nang umuwi si Tita Rian galing abroad. 10 taon siyang nagtrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper at nang makapagtapos na sa kolehiyo ang nag-iisa niyang anak, napagpasyahan niyang bumalik sa Pilipinas para makasama ulit ang pamilya. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit ako baliw na baliw sa kanya ngayon. Ang totoo, nagsimula ang lahat dahil sa isang pangyayari, isang araw na hindi ko makakalimutan. 2 buwan matapos siyang umuwi, nagyaya si tita ng family outing sa isang beach resort. Celebration daw para sa graduation ng anak niya. Kasama nila si Tito Manuel at kami ni Mama lang ang sumama mula sa panig namin. Pagdating namin sa resort, halos mapalunok ako nang makita ko si Tita Rian sa suot niyang pulang swimsuit. Grabe, hindi ko inaasahan na ganun siya kaganda. Maputi, makinis at napaka-sexy ng katawan. Bilog ang balakang, flat ang tiyan, at kahit 38 years old na siya noon, parang dalaga pa rin kong tumindig. Ibang-iba siya kay Mama, na medyo lumalapad na ang braso at puson sa paglipas ng panahon. Si Tita, halatang inaalagaan ng katawan habang nasa abroad. Maliit lang siya, siguro mga 5 flat, habang ako naman ay 5'5" na sa edad kong 21 noon. Naaalala ko pa kung paano halos mabali ang liig ng mga lalaki sa resort sa kakalingon sa kanya. At oo, isa na ako ron. Buong araw, hindi ako halos umalis sa tabi ni Tita. Kunwari ay aalalay lang, pero ang totoo, gusto ko lang lagi siyang makita, maamoy, marinig ang tawa niya. Minsan ay napapansin ko si Tito Manuel na bantay sarado rin sa kanya, kaya nagpipigil ako. Hanggang sa bigla kong tinapik ni Tito sa balikat. "O Ronald, anong iniisip mo dyan?" Tanong niya habang nakangisi. Wala po Tito," sagot ko naman. "Naku, chick siguro yung tinititigan mo kaya tulala ka dyan." Biro ni Tito Manuel, sabay tawa. "Chicks talaga," sagot ko pero sa isip ko lang. Kung alam lang niya, asawa niya mismo ang tinitingnan ko. "Oh, kumuha ka na ng maiinom natin, matatapos na yung iniihaw ng mama mo." Utos ni Tito Manuel sa akin. "Naku Tito, hindi po ako umiinom.
Sagot ko sabay kamot ulo. Ha? Sa edad mong yan hindi ka pa nakakatikim ng alak? Abay mamaya, iinom tayo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Natatawang wika ni Tito Manuel. Biglang sumingit si Tita Rian na may pilyang ngiti sa labi. Oo nga naman Ronald, samahan mo na ang tito mo para makapag-enjoy naman kayo. Halos mabilaukan ako sa iniinom kong buko juice sa gulat. Kasi hindi ko inaasahan na bigla siyang tatabi sa akin. Kanina, pinagmamasdan ko lang siya mula sa malayo. Pero ngayon, abot kamay ko na siya. At amoy na amoy ko ang bango ng balat niya. Tahimik akong nakikinig habang nagkukwentuhan silang mag-asawa. Pero sa totoo lang, hindi ko na marinig ang kahit anong sinasabi nila. Lahat ng atensyon ko na kay Tita Rian lang. Tuwing nadadapuan ng kamay niya ang hita ko habang tumatawa, napapalunok ako at halos mapapikit sa pagpipigil ng sarili. Hanggang sa hindi ko na malayang tumayo pala si Tito Manuel para may kunin. Paglingon ko, naiwan kaming dalawa ni Tita sa mesa. Tahimik lang siya. Pero napansin kong nakatitig siya. Hindi sa mukha ko, kundi sa bandang ibaba ng shorts ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dali-dali kong tinakpan yun at namula ang mukha ko. Ikaw ha? Para kanino naman yang buhay na buhay dyan? Sabi ni Tita, sabay ngiti ng may halong biro. Wala po Tita, nauutal kong sagot. Tinitigan niya lang ako. Nakangiti pa rin bago tumawa ng mahina. Mabuti na lang at dumating si Mama at nagyayang kumain, kaya nakatakas ako sa nakakailang na sitwasyon. Pero mula nun, tuwing magkakatinginan kami ni Tita, lagi siyang may pilyang ngiti sa labi. Parang nangaakit, parang alam na alam niya ang epekto niya sa akin. At ako naman, simula ng araw na yun, hindi ko na siya nagawang hindi pag-isipan. Pagsapit ng 6:00, nagsimula nang mag-alok si Tito Manuel ng alak. Ayaw ko sana, pero wala akong nagawa ng halos pilitin niya ako. Isang tagay lang Ronald, sabi pa niya sabay abot ng baso. Ayoko talagang uminom, pero dahil ayokong mapahiya kay Tito, at lalo na kay Tita Rian na nakatingin at nakangiti lang sa amin, napilitan din ako. Isa lang po Tito. Sabi ko, bago nilaklak ang matapang na alak na parang apoy na dumulas sa lalamunan ko. Mainit sa dibdib, mabigat sa ulo. Pero mas nag-alab din ang init na nararamdaman ko, lalo na kapag napapatitig ako kay Tita Rian. Nakaupo siya sa tabi ni Mama, nakangiti. Nakasuot pa rin ng manipis na puting damit na halatang basa pa sa dagat. Kitang-kita ko ang hubog ng katawan niya. Kahit pilit kong iniiwas ang mga mata ko. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ng magkantahan ng iba. Tumatawa naman si Tito na halatang lasing na. Habang si Tita naman ay tahimik lang, nakatingin sa malayo. Maya-maya, nagpaalam na si Mama na matutulog na raw sila sa cottage. Ako naman, sabi ko ay magpapahangin lang. Pero ang totoo, gusto ko lang mapag-isa. Kasi hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Ang init ng pakiramdam ko, ang bigat ng dibdib. Ang dami kong iniisip. Si Tita, yung mga ngiti niya, yung haplos niya sa hita ko kanina. Habang naglalakad ako sa paligid ng resort, napadpad ako sa may gilid ng mga cottage. Tahimik doon at madilim. Hanggang sa may narinig akong mga impit na ungol. Manuel, dahan-dahan. Para akong natigilan. Kilala ko ang boses na yun. Dahan-dahan akong sumilip mula sa likod ng kurtina ng maliit na bintana at halos manigas ako sa aking nakita. Si Tita Rian, nakaupo sa kandungan ni Tito Manuel. Parang bawat galaw nila ay may halong pagkael at lambing na hindi ko pa kailanman nararanasan. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makaalis. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko rin magawang ipikit ang mga mata ko. Sa halip, napako ako ron, nakamasid, nakatulala,
at unti-unting nilalamon ng isang uri ng init na hindi ko maintindihan. Naririnig ko ang bawat hinga ni tita, ang bawat ungol niya, at sa bawat tunog na yun, may kakaibang kilabot na bumabalot sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nandun. Pero nang tumayo si Tita Rian, dali-dali akong tumalikod at naglakad palayo, halos madapa sa pagmamadali. Pagdating ko sa tapat ng cottage namin, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pinikit ko ang mga mata ko, pero mukha ni Tita Rian ang bumabalik-balik sa isip ko. At doon ko napagtanto na simula sa gabing yun, hindi ko na siya makakalimutan. Kahit anong gawin ko, kahit ilang taon pa ang lumipas, ang imahe ni Tita Rian sa gabing yun ay nananatiling nakaukit sa utak ko. Mula noon, hindi ko na siya tiningnan bilang asawa ng tito ko, kundi bilang babaeng una kong pinagpantasyahan. Isang hapon, kararating ko lang mula sa trabaho. Pagod na pagod ako. Amoy araw, amoy pawis, at alikabok ng palengke. Diretso ako sa upuan sa sala. Binuksan ng TV at saka huminga ng malalim. Ang gusto ko lang nun ay ang magpahinga. Tahimik, walang istorbo. Pero bigla na lang nawala lahat ng pagod ko. Sa labas ng bintana, nakita ko siyang papalapit. Si Tita Rian. 2 bahay lang naman ang pagitan namin sa kanila, pero ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita. Sabi ni Mama, nagbakasyon daw si Tita kasama si Tito sa Batangas, kaya nang makita ko siyang muli, parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nakasuot lang siya ng simpleng fitted na blouse at shorts, pero grabe, parang mas lalo siyang gumanda. Mas maaliwalas ang muka, mas makinis ang kutis, at yung ngiti niya, hindi ko alam kung ako lang, pero parang may ibig sabihin. Habang papalapit siya, tumingin siya sa akin. Sandali lang, pero sapat na para mawala ako sa wisyo. Parang pahiwatig yung tingin niya. Yung tipo ng sulyap na hindi mo alam kung totoo ba o iniimbento lang ng utak mong sabik. "Hi Ronald," bati niya sabay ngiti. Tita, kakauwi niyo lang po?" Nauutal kong sagot, sabay kamot sa ulo. "Oo, kahapon pa. Napagod din sa biyahe kaya ngayon lang nakalabas." Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi lantaran, pero ramdam ko. "Galing ka sa trabaho?" tanong ni Tita Rian. "Opo," sagot ko, pero hindi ako makatingin ng diretso. Parang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay nagiiwan ng bakas sa isip ko. Ngumiti ulit si Tita, yung ngiti na parang pamilyar. Yung nakita ko noon sa beach. Pilya, malambing, at may kung anong lihim. "Magpahinga ka na, wag masyadong nagpapagod," sabi ni Tita Rian, sabay kaway bago pumasok sa bahay nila. Pero bago siya tuluyang makapasok, lumingon ulit siya sa akin. Isang mabilis na sulyap lang, pero tumigil ang oras ko. Parang sinasabi ng mga mata niya na na-miss kita. O baka naman nag-i-imagine lang ako. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili kong hindi totoo, hindi ko maalis sa isip ko yung ngiti at tingin ni Tita Rian. At mula sa gabing yon, nagsimula na naman akong mangarap. Hindi na lang basta paghanga, kundi isang tahimik na pagnanasa na hindi ko kayang ikwento kahit kanino. Biyernes nun, kaarawan ni Tito Manuel. Kahit pagod sa trabaho, maaga akong umuwi para makipag-celebrate. Hindi ko alam kung bakit, pero buong araw akong ganado. Naligo ako ng matagal, nag-ahit, nagsabon ng mabango, at sinuot ang pinaka-presentableng damit ko. Siyempre, hindi ko na kailangang sabihin kung sino ang dahilan. Pagdating ko sa bahay nila, puno ng tao. Mga kamag-anak, kapitbahay, at ilang kaibigan ni Tito. Maingay, masaya, amoy pulutan at gin. Nakita ko si Tita Rian, abala sa paghahain. Suot ang simpleng puting dress, pero para sa akin,
wala nang mas gaganda pa. Nginitian niya ako at sa ngiting yun, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Hindi nagtagal, nagsimula na ang inuman. Pinilit ako ni Tito kaya napasama rin ako. Isang tagay lang, Ronald, sabi niya sabay tawa. Tumawa rin si Tita. Sige na, Ronald, pagbigyan mo na si Tito mo. At ayun, hindi ko namalayan, ilang baso na pala ang naubos ko. Pati si Tita Rian, nakisama rin. Meron siyang mga bisitang babae, pero hindi nagtagal at umalis na rin sila. Unti-unting tumahimik ang paligid. Isa-isang nagpaalam ang mga tao hanggang sa kami na lang ang naiwan. Ako, si Tito at si Tita Rian. Pero si Tito Manuel, tulog na. Lasing na lasing at nakahandusay sa sofa. Kami na lang ni Tita Rian ang gising. Hay nako, ganito lagi yan kapag birthday niya, sabi ni Tita sabay buntong hininga. Tulungan mo nga akong magligpit, Ronald. Tumango ako kahit nanginginig ang kamay ko. Habang pinupunasan namin ang mesa, nagtatama ang mga braso namin. Minsan, nagkakabungguan ang mga kamay. Minsan naman, nagkakatinginan kami ng matagal. Walang sinasabi pero puno ng ibig sabihin. Tahimik lang ang paligid. Tanging tunog ng pinggan at mahihinang hinga lang namin ang maririnig. At sa bawat paglapit namin sa isa't isa, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi. Pero tuwing madadaanan ko siya, ramdam ko ang init ng balat niya sa braso ko. Parang naglalaro ang tadhana sa pagitan naming dalawa. Salamat, Ronald, ha. Kung wala ka baka ako na naman ang mag-isa rito, mahinang sabi ni Tita. Ngumiti lang ako. Wala yun, Tita. Masaya akong makatulong. Sagot ko naman. Magbabanyo lang ako sandali. Nakangiting paalam ni Tita. Tumango lang ako at naupo sa sofa. Ang huli kong naalala, napapikit ako sa sobrang antok at tama ng alak. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog, pero bigla akong nagising nang maramdaman kong may mainit na bagay na dumikit sa labi ko. Isang marahan at banayad na halik. Una, akala ko panaginip lang. Pero nang naulit, mas mariin at mas totoo, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pagdilat ng mga mata ko, halos hindi ako makahinga. Dahil sa liwanag ng lampshade, malinaw kong nakita kung sino ang kaharap ko, si Tita Rian. Nakayuko siya sa akin, hawak ang muka ko at mariing nakatitig. Pareho kaming hindi agad kumilos, hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Ang alam ko lang, yun ang unang beses na nahalikan ako at yung babae pa talaga na matagal ko nang pinapangarap. Tita, paos na wika ko. Halos hindi makalabas ang boses. Nakatitig lang ako kay Tita Rian, hindi makapaniwala sa nakikita. Please, Ronald. Nagsusumamong bulong ni Tita Rian. Matagal ko nang gustong gawin to. Parang biglang tumigil ang oras. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kung tatayo ba, kung lalayo, o kung mananatili lang doon sa ilalim ng mga mata ni Tita Rian na puno ng init at damdamin. Tita, baka may makakita. Halos pabulong na sabi ko. Kahit kaming tatlo lang naman nila Tito Manuel ang tao sa sala. At isa pa, mahimbing ang tulog ni Tito Manuel sa kabilang sofa at tanging tunog ng mahinang electric fan ang maririnig. Pilyang ngumiti si Tita Rian hanggang sa unti-unti siyang lumapit. Sobrang lapit ng mga mukha namin. Walang makakakita, Ronald. Mahina niyang sagot. Matagal ko nang nararamdaman to, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Gusto ko sanang umiwas, pero wala. Hindi ako makagalaw. May pagtutol sa isip ko, pero ang puso't katawan ko, iba ang sinasabi. Tita,
Baka pagsisihan niyo to. Mahina akong wika. Ngumiti lang si Tita Rian. Siguro nga, Ronald. Pero hindi ko na talaga kaya. Wika ni Tita Rian at saka sabik akong sinunggaban. Hindi na ako nakagalaw. Nakadilat lang ako at nanginginig. Habang unti-unti ay sumuko na rin ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Pero ng mga sandaling yun, ang tanging nasabi ko lang ay bahala na. Maliwanag na nang magising ako. Mabigat ang ulo ko. Medyo lasing pa rin marahil sa ininom kagabi. Pero higit sa lahat, mabigat din ang dibdib ko. Napatingin ako sa paligid. Malinis na ang mesa. Ang mga baso at plato ay wala na rin. Walang ibang tao sa sala maliban sa akin. Parang dumaan lang ang isang mahabang panaginip. Panaginip nga lang ba? Pero hindi. Alam kong totoo yun. Hindi ako maaring magkamali. Habang naguguluhan, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa kusina. At doon, lumabas si Tita Rian. Maayos ang buhok, naka-duster at parang walang nangyari kagabi. Ngumiti siya nang makita ako. Yung pangkaraniwang ngiti lang. Walang halong kung ano. Gising ka na pala. Mag-almusal ka muna. May kape sa mesa. Sabi ni Tita Rian sa kalmadong tono. Salamat po tita. Sagot ko at tahimik na umupo. Hindi ako makatingin ng diretso kay tita. Pero habang tinitimpla nito ang kape sa harapan ko, napansin ko na sandaling tumigil ang mga kamay ni Tita Rian. Parang may gusto itong sabihin. Pero pinili na lang na manahimik. Maagang umalis ang Tito Manuel mo. May pupuntahan daw sa bayan. Sa halip ay sabi ni Tita Rian. Tumango lang ako at hindi na nagsalita. Uuwi na po ako tita. Baka hanapin ako ni mama. Paalam ko pagkatapos naming kumain. Sige. Salamat ulit ha. Sa tulong kagabi. Tumango lang ako. Pero bago ako makalabas ng pinto, naramdaman kong may nakasunod na tingin sa akin. Paglingon ko, si Tita Rian. Seryosong nakatitig. Saglit lang, pero sapat na para maramdaman ko na may nagbago sa amin. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin matahimik ang isip ko. Tuwing naiisip ko ang halik na yon, parang mas lalo lang akong nalilito. At ang masama, hindi na pareho ang lahat sa pagitan namin ni Tita Rian. Madalas ko na siyang makita sa bahay, nakikipagkwentuhan kay mama. Pero sa likod ng mga ngiti niya, alam kong may iba. Dahil tuwing napapatingin ako, nandun si Tita Rian. Nakamasid, parang may gustong sabihin. At kapag galing ako sa banyo, nakatapis lang ng tuwalya, ramdam kong sinusundan ng mga mata niya ang bawat galaw ko. Hindi siya nagsasalita, pero sapat na yung mga titig niya para bumalik lahat ng alaala ng gabing yun. Isang gabi, tinawag ako ni Mama. Ronald, puntahan mo nga si Tita Rian mo. Meron daw ipapagawa. Wala raw si tito mo ngayon. Agad akong umuo, kahit may halong kaba. Hindi ko alam kung dapat ba akong pumunta o umiwas na lang. Pero sa huli, naglakad din ako papunta sa bahay nila. Pagdating ko, bumungad si Tita Rian. Nakangiti siya, pero may kung anong kakaiba. Namumungay ang mga mata at may bahagyang pamumula sa pisngi. Pasensya ka na Ronald ha, sabi niya habang hinahaplos ang buhok na parang nag-aayos ng sarili. Pakiayos naman yung ilaw sa kwarto namin, parang naglolo ko eh. Tumango ako at nagtungo sa loob, pero bago pa ako makagalaw, marahang hinawakan ni Tita Rian ang braso ko. Mainit at malambot ang palad niya. Salamat Ronald, bulong ni Tita Rian. Tita okay lang po kayo? Tanong ko kahit medyo kinakabahan. Ngumiti ng marahan si Tita Rian. Okay lang, medyo nahihilo lang, alam mo na. Sagot ni Tita Rian sabay umupo sa sofa.
at kinuha ang bote ng beer sa lamesa. Umupo ka muna, Ronald. Inom muna tayo. Alok niya pero umiling ako. Wag na po, tita. Aayusin ko na lang yung ilaw. Magalang kong tanggi. Tumango siya pero hindi naaalis ang titig niya sa akin. Habang naglalakad ako papunta sa kwarto, ramdam kong sinusundan niya ako ng tingin. At sa bawat hakbang ko, parang mas bumibigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. Pagpasok ko sa silid nila, medyo madilim nga. Sinubukan kong abutin ang switch at kalikutin ang bumbilya. Habang nakatuon ako sa ginagawa, naramdaman ko ang mga yapak sa likod ko. Tita, tawag ko pero walang sumasagot. Hanggang sa maramdaman kong may mainit na kamay na humawak sa likod ko. Paglingon ko, nandun si Tita Rian. Nakatayo lang siya, nakatitig sa akin at sa mga mata niya, halata ang magkahalong lungkot, pagod at pagnanasang matagal nang pinipigilan. Ronald, mahinang sabi niya. Pasensya na, hindi ko na kayang itago to. Napatigil ako sa sinabi ni Tita Rian. Tita, wag po. Baka... Pero bago ko pa matapos ang sasabihin, inabot ni Tita Rian ang kamay ko at inilapat sa dibdib niya. Grabe, napakabilis ng kabog ng dibdib ko. Nararamdaman mo yan? Pareho lang tayo, Ronald. Bulong ni Tita Rian. At sa sandaling yon, parang nawala lahat ng dahilan para umiwas. Tuluyan akong nakalimot. Lahat ng pinipigilan kong damdamin ay biglang sumabog. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Basta ang alam ko, parang huminto ang mundo. Ang matagal ko nang pinapangarap, yung akala kong imposibleng mangyari, ay mukhang mangyayari na. Habang yakap ko siya, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. May bahagi ng utak kong nagsasabing malito na dapat akong tumigil. Pero mas malakas ang tawag ng laman. Mas nangingibabaw yung matinding pagkael. Yung matagal kong tinatago. Pagkatapos ng mainit na sandaling yon, hindi ako mapakali. Parang gusto kong burahin lahat ng nangyari. Pero sa tuwing pumipikit ako, si Tita Rian ang naiisip ko. Kaya nagpaalam na lang ako kay Tita Rian at umuwi. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kinabukasan, nakita ko silang mag-asawa sa tapat ng bahay, magkasabay na naglalakad at nagtatawanan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Selos ba to? Ewan, nalilito na ako. Simula noon, pilit kong iniwasan si tita, pero kahit anong gawin ko, hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Oo, guilty ako, pero mas malakas yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam kung ganun din siya, pero tuwing nagkakatinginan kami, yung mga mata niya ay parang laging may pahiwatig at yung ngiti niya may ibig sabihin. Hanggang isang hapon, dumating siya sa bahay. Si Mama, busy sa kusina. Ako naman, halos hindi makagalaw nang marinig ko siyang bumulong. Miss na kita, Ronald. Bakit hindi ka na bumalik sa bahay? Hindi ka ba nag-enjoy? Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Buti na lang, hindi narinig ni Mama. Pero sa loob ko, parang may sumabog na damdamin na matagal kong pinipigilan. At bago siya umalis, bumulong pa siya sa akin. Hihintayin kita mamaya. Makikita mo ko sa labas pag tulog na ang tito mo. Hindi ako nakasagot. Gulong-gulo ang isip ko. May parte sa akin na gustong umiwas. Pero may bahagi ring gustong sundin siya. Pagdating ng gabi, paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni tita. Habang nakahiga, naririnig ko pa ang boses niya sa isip ko. Hanggang sa hindi ko na natiis. Tumayo ako, sumilip sa bintana at nandun nga siya. Nakatayo sa labas at nakatingin lang, hinihintay ako. Hindi ko na alam kung anong pwersa ang nagtulak sa akin. Ang alam ko lang,
Ilang sandali lang ay nasa labas na ako, humaharap sa kanya. Tahimik lang kami, walang salita, pero malinaw ang lahat sa pagitan naming dalawa. Pagpasok namin sa bahay nila, ramdam ko ang panginig ng kamay ko. Siya naman, kalmado lang, pero sa mga mata niya, halata ang pananabik. Miss na kita, Ronald. Bulong niya habang hinahaplos ang braso ko. Tita, baka magising si Tito. Mahina akong tugon, halos wala ng boses. Ngumiti si Tita Rian. Tulog na siya, Ronald. Huwag mo na siyang alalahanin. At sa sandaling yon, tuluyan akong sumuko. Lahat ng pangamba, lahat ng hiya, napalitan ng isang matinding damdamin na matagal ko nang nilalabanan. Hindi ko alam kung ilang ulit naming tinakasan ng konsensya o kung ilang beses naming nilabag ang tama. Ang alam ko lang, yun na ang simula ng paulit-ulit na pagkakasala. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong natutunan ng isang mapait na katotohanan, na minsan, ang tukso, kapag sinunod mo, mahirap ng takasan. Simula nun, hindi ko na nagawang umiwas. Tuwing may pagkakataon, nagtatagpo kami. Lumipas ang mga araw at parang wala talagang nakakapansin, walang nagdududa. Minsan naiisip ko, baka nasanay na lang ako. Yung guilt na nararamdaman ko dati, unti-unting nawala. Ronald, wika ni Tita Rian habang magkasama kami isang gabi. Mahina ang boses niya at halos hindi makatingin sa akin. Buntis ako. Para akong nabingi. Hindi ko alam kung matatakot, matutuwa o tatakbo palayo. Ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko, habang siya naman ay kalmado lang. May nakakaalam ba? Halos pabulong kong tanong. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Walang nakakaalam, Ronald. Basta si Manuel ang ama. Hindi ako nakasagot. Tila biglang bumigat ang mundo ko. Ang mga kasinungalingan, ang mga lihim, at mga gabi ng kasalanan biglang bumalik sa isip ko. Mula noon, hindi na ako natahimik. Bawat tingin ni Tito, bawat tawag ni Mama, lahat nagiging dahilan para kabahan ako. Pero sa kabila ng takot, alam kong huli na ang lahat. Masyado na akong nalubog. At ang tanging hiling ko na lang, na sana, habang buhay, ay manatiling lihim ang lahat.